One of my favorite books in the Bible is Ecclesiastes. Kasi sobrang daming wisdom. Kumbaga, yung nyugan, kinuha yung mga yung nyog kinudkod, ginawang gata, yung gata niluto, ginawang latik. Yung Ecclesiastes parang latik ng karunungan. Ang daming pinaghugutan, ang daming pinagkuhanan na sobrang kapaki-pakinabang. Kahit ulit-ulitin natin ang pagbasa, hindi nagiging ulit-ulit lang ang lesson kasi nagbabago ang ating isip, nagmamature tayo, we begin to see other things we never saw before. Ecclesiastes 3:1, there is a right time for everything, and everything on earth will happen at the right time. Sa tamang panahon. Weather lang ang lahat. Panginoon, salamat po dahil may panahon para sa lahat. At dahil dito, ang hinihiling namin ay karunungan na mabasa ang sinasabi ng panahon at nang magawa namin ang nakatakdang dapat gawin sa panahon na yon. Kayo po, Panginoon, ang mangaral, kayo ang magturo, give us peace, may you be our guide, our protector, and now our teacher. We seek you, Father, in the name of Jesus. Weather lang ang lahat. Sa pagbasa po natin ngayon ay Ecclesiastes, more than preach what it could mean in your life, I would like to ask you, think about what it means to you. Nandyan yung verses for all of us, pero kanya-kanya tayo ng reading. Anong kahulugan nito sa buhay ko? Ecclesiastes 2:1-2, sinabi ko sa aking sarili, at ito si King Solomon na pinakamarunong sa lahat, liban kay Jesus, ang nagsasalita. Halika, subukan mo kung ano ang kahulugan ng kaligayahan. Magpakasaya ka. Subalit ito man ay walang kabuluhan. Ang halakhak ay pinalagay kong kahangalan at ang kaligayahan ay walang kabuluhan. So ang unang itatanong mo, not good? Is it not good to be happy? Is it not good to seek fun? Pero introduction lang niya yun. Dramatic kasing magsalita itong si Solomon. Ibig sabihin, pag sinabi niyang walang kabuluhan, meaningless, vanity, it is not to be taken literally as 100% meaningless. Pero ang gusto lang niyang sabihin, napakalaki ng bayad para mo ito makuha, nagmumukha tuloy meaningless. Ecclesiastes 2:3, sa pagnanasa kong makamit ang karunungan, ipinasya kong magpakalasing sa alak. Sa loob-loob ko ito na ang pinakamainam na dapat gawin ng tao sa maikling panahong ilalagi niya sa mundong ito. Sa pag-iisip-isip ni Solomon, isang factor ang malinaw sa kanya. Maiksi ang buhay dito sa mundo compared doon sa kabilang buhay. Dapat hindi sayangin, hindi aksayahin ang anuman sandali. Kasi Solomon ay sumubok ng maraming paraan para sulitin ang buhay. At isa sa kanyang sinubok, pagpapakarunong, at ngayon meron pa siyang sinubok, sabi niya, pagpapakalasing sa alak. In other words, he was looking at extremes. No? In his quest for meaning and purpose and happiness, sinubukan niya ang blood chemistry through and by the body. Sabi niya, kung ako ba'y malasing, kung ako ba ay mawala ng masyadong mga inhibitions and control, what kinds of joys will I discover? At sinubukan din niya ang mental and intellectual route at avenue through and by the mind, by reason. Napakarami niyang pag-aaral, napakarami niyang pananaliksik. Tumatawag siya ng mga scholars from all over the world para ituro sa kanya yung alam niya. Kaya, sabi niya, saan kaya ang daan na maganda para mahanap ang kahulugan ng buhay at para sulitin ang buhay? So, sinubok niya magpakatalino at sinubok din niyang magpasarap sa pamamagitan ng alak. Ecclesiastes 2:4-8, nakagawa ako ng mga dakilang bagay. So, may isa pa siyang dinaanan na paraan para maghanap ng kahulugan. Nakapagtayo ako ng malalaking bahay at ginawa kong ubasan ang paligid nito. Gumawa ako para sa aking sarili ng mga hardin at liwasan. Tinamnan ko ito ng lahat ng uri ng punong kahoy na mapapakinabangan ang bunga. Humukay ako ng mga balon na pagkukuhanan ng pandilig sa mga pananim na ito. Bumili ako ng mga aliping babae at lalaki. Mga alipin ko'y nagkaanak na sa aking tahanan. Ang kawan ko'y ubod ng dami. Walang kasing dami kung ihahalin tulad sa kawan ng mga haring nauna sa akin. Nakaipon ako ng napakaraming pilak at ginto mula sa mga lupaing nasasakupan ko. So nakatatlo na nang sinusubok si Solomon ng paghahanap na kahulugan ng buhay. Paglalasing, pag-aaral, at ngayon, acquisition, work, activity, being fruitful, productive. At sa pagpapatuloy niya, Ecclesiastes 2:8, marami akong mga awit na babae at lalaki. Marami akong asawa at pawang magaganda.
Wala nang hahanapin pa ang isang lalaki, lalo na kung tungkol din lang sa babae. Nung araw ito, hindi na to ngayon. Iba na yung malinaw. Alam niyo yung morality ng mga panahon na yan, nag-iiba-iba rin sa Bible. Yung hindi ko mo, yun ang tama nung panahon ni Abraham, tama pa yun nung panahon ni Jesus. Kaya nung panahon ni Moses, ang mga makasalanan, babatuin mo hanggang mamatay. Nung panahon ni Jesus, kinancel na niya yan. Hindi na niya ipinabato. So, huwag niyong gayahin ito. Okay. Ang gusto lang nating makita, sinubukan din niya yung music, arts, entertainment, beauty, pleasure. Kaya niyang gawin kasi hari siya. At matalino siya. Marami namang hari. Kahit hari, ang sinubukan lang maglasing eh. Hindi sila nag-music, nag-arts, pero napaka-kompletong pagkatao nitong si Solomon. Ecclesiastes 2:9-10, higit akong dinakila kaysa sino mang haring nauna sa akin. Taglay ko pa rin ang aking karunungan. Wala akong ginustong hindi ko nakuha. Ginawa ko ang lahat ng aking magustuhan. Nalulugod ako sa aking mga ginagawa. At iyon ang pinakagantimpala sa aking mga pinagpaguran. He tried everything. Naging great, naging sikat. Hindi naman lahat kasi ng king considered great eh. Pero siya, pati yun, sinubok niya. Kaya dapat tayong makinig sa kanya eh. Sabi niya, alam niyo, papunta pa lang kayo, pauwi na ako eh. Nakapagpabalik-balik na ako, so matutong na lang kayo sa karanasan ko to spare you from the mistakes I made in my life. Ecclesiastes 2:11, pagkatapos, inisip kong mabuti ang mga ginagawa ko at ang pagod na aking pinuhunan. Nakita ko ang lahat ay pawang walang kabuluhan. Tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. So sa kabila ng mga nagawa niya and the extremes to which he went, sabi niya, there is nothing to gain. Ang totoo, nothing was added to life and nothing was added to the earth. Oo, bumili ako ng mga halaman. Alam niyo ang mga hari na marurunong, kahit mga pharaoh sa Egypt, nagpapakuha yan ng mga halaman sa ibang bansa, ini-import nila, tinatanim nila sa garden nila para yung mga bunga nun, pakinabangan nila. Marami silang ginagawang magaganda. Pero sabi niya, alam niyo yung halaman doon sa Lebanon, nilipat ko lang dito, o wala namang nabago sa planeta, lumipat lang yung halaman, pero nandito rin. Parang kayo, bibili kayo ng halaman sa Cartimar, dadali niyo sa garden niyo ang mahal-mahal, nandito pa rin sa mundo yun. Bakit yan nalang hayaan yung nandun siya para hindi kayo gumastos? Di ba? Yung ang dami-dami nating inilalagay, gusto nating maging atin, gano'n din naman ang ending. So, sabi niya, alam niyo, maraming walang kabuluhan. So, bili kayo ng bilit o mag-transfer lang naman ng lugar. No? Bibili ka ng bahay bakasyonan, ikaw pa ngayon ang mag-maintain, hindi ka nalang mag-hotel. Total, pamisa-misa ka lang mag-bakasyon, ang nagpapasasa doon yung bantay. Tapos yung bagyo, tawag ka ng tawag, nasira ba ang bubong, nasira ba ang ganito, ganon. Ikaw ang gasta ng gasta, gaano karaming araw na nandun ka a year? In other words, sabi niya, alam niyo, maraming ginagawa ang tao na walang kabuluhan. Pero kung gusto niyo talaga magkaroon ng bahay bakasyon, bahala kayo. Pero ang point, mag-isip-isip kayo, ito ba talaga ang pinakamakahulugan sa buhay? Ecclesiastes 2:12-21, naisip ko ang wakas ng isang hari ay tulad din naman ng mga nauna sa kanya. So kahit greater siya than all the kings that sat before him on the throne, sabi niya, pare-pareho lang naman kaming mamamatay. Pare-pareho lang kami nang sasapitin. Tinimbang kong mabuti ang karunungan, ang kabaliwan, at kamangmangan. Napatunayan kong mas mabuti ang karunungan kaysa kamangmangan, tulad ng kabutihan ng liwanag kaysa kadiliman. Naalalaman ng marunong ang kanyang patutunguhan, ngunit hindi alam ng mangmang ang kanyang hahangganan. Ngunit napatid kong iisa lang ang hantungan ng lahat. So, alam ng marunong more or less kung siya pupunta. Yung mangmang, di siya alam. Pero sabi ni Solomon, pareho lang ng pupuntahan yan. Napagod pa ako kaaaral. Yun talaga ang sinasabi niya. Sinabi ko sa aking sarili, ang sinapit ng mangmay ay siyang mo rin sasapitin. Ano nga ba ang napala mo sa labis na pagpapakarunong? At naisip kong ito man ay wala ring kabuluhan. Pagkat kung paano ang mangmang ay nalilimutan pagdating ng araw, ganon din ang lahat ng mamamatay, maging ang marunong man o ang mangmang. Kaya't kinamuhian ko ang buhay sapagkat pawang kahirapan lamang ang idinulot nito sa akin. Lahat nga ay walang kabuluhan at tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. Wala na rin halaga sa akin ang lahat ng pinagpaguran ko sa mundong ito sapagkat ito'y maiiwan lamang
sa susunod sa akin. Sabi niya, alam niyo, kahit gaano ko karunong, siya gaano kamangmang, pareho lang kami mamamatay, kung minsan nga mas mahaba pa ang buhay niya. At mas malakas siya tumawa. Alam niyo daw yung mga bobo, mas malakas tumawa, kaya hinaan niyo ng konti. Para, di ba, dahil matalino. So ang point, sabi niya, pareho lang. Ang dami ko nang ginawa, halos tuloy kamuhian ko ang buhay kasi hindi ko pa rin nakita kung ano ba talaga ang worth na gawin sa buhay. Sabi niya gano'n. Ipon ako ng ipon, nagpayaman ako. Tapos mamamatay ako, mamanahin lang ng anak ko na mag-aasawa. At pag namatay ang anak ko, sa asawa na niya. At mag-aasawa uli yung manugang ko ng ibang asawa naman na hindi ko ano-ano, sila na ngayon nanditira sa aking palasyo. Nag-iisip ba kayo ng ganyan, mga rich parents? Kaya mga bata nagtataka, ba't ang lola ko mukhang pera? Kasi marurunong na ang matatanda, kitang-kita na nila na pag nagpakasal ka, na in love ka, magiging kahati mo na yan sa mamanahin mo sa kanila. Kaya nag-aalala sila na baka mamaya mapagsamantalahan ka, baka mamaya 1, 2, 3 ka lang. Kaya mas wise yung matatanda. Nag-iisip sila at marami silang kinoconsider pag nag-iisip. Kasi pinapayaman ng karanasan yung kanilang pananaw. Pero sabi niya, ibibigay ko lang to sa lahat ng susunod sa akin. So tama ba yun? Tama bang ubusin ko ang pagod ko sa buong buhay para ipamana ko sa anak ko na wala na siyang pagod, minana na lang niya, enjoy na lang niya, at pag ipinamana na niya sa magiging apo ko, ibebenta na ng mga apo. Di ba yun ang general rule? First generation works hard, second generation enjoys, third generation sells. So sabi niya, parang sayang naman ang pagod ko, ba't ko gagawin? At sabi niya, at sino ang nakatitiya kung siya'y marunong umangmang? Yun daw pamamanahan niya. Gayon man, siya pa rin ang magmamana ng lahat ng mga pinagpaguran ko at ginamitan ng karunungan sa mundong ito. Kaya mag-isip-isip yung mga taong mag-asawang puro sakripisyo, naubos na ang buhay nyo sa sakripisyo para lumuho ang buhay ng anak. Pagkatapos, anong gagawin ng anak nyo doon? Anong gagawin ng apo nyo? Dapat nagtitira kayo sa sarili. Dapat yung buhay nyo, buhayin ninyo at bigyan nyo ng buhay at isabuhay. Kasi yan lang ang buhay nyo. Kaya kailangan, bagamat, sabi nga ni Solomon, sinubukan ko lahat, nagpakatalino ako, nagpundar ako, nagtrabaho ako, pero dapat may balance. Kasi, yung buhay mo, yun lang ang buhay mo. Kailangan, di ka malugi. Kahit sino pa yung mahal mo at gano'n pa siya kamahal, pero ikaw, mahalin mo rin yung buhay mo, dapat hindi ka lugi. Maraming mga magulang na sobrang naghirap para mapagpaaral yung anak. At nung nakapag-aral at nakapag-asawa, nalimot na si magulang. Tapos si magulang magsisiman, huli na kasi may edad na sila, hindi na nila mauulit. Dapat pala nagtabi ko kahit konti para sa sarili ko. Dapat pala nag-enjoy ako noon kahit paano. Hindi puro sakripisyo ang ginawa ko sa aking buhay. Yan ang matututunan kay Solomon. Kung gusto niyong matutunan. Yan sabi ko, kanya-kanyang application yan eh. Ito may walang kabuluhan, sabi ni Solomon. Kaya nga, nanghihinayang ako pagkat ako ay nagpakapagod ng husto sa mundong ito. So when you are old, when you are advanced in years, make sure that you are not possessed by vain regrets. That you did not live your life and you only sacrifice it for the people around you. Yes, lalo parents, we really sacrifice for our children. We sacrifice for our loved ones. Children sacrifice for their parents. But never forget that you have a life to live also. At huwag mong kakalimutang isali ang sarili mo sa mga dapat ay nakikinabang sa buhay. Lahat ng pinagpaguran ng tao'y pinamuhanan niya ng karunungan, kaalaman, at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw ay iba ang magpapakasaya sa mga pinagpaguran niya. Ito'y walang kabuluhan. At ito'y hindi tama. Kaya mga anak, kayo ng mga pinagpaguran ng mga magulang, pinag-ubusan ng lakas, ng kabataan, lalo't nag-abroad pa yung tatay nyo o nanay nyo o both of them ng halos 20-30 taon, kailangan pag-uwi nila, suklian nyo ng iba yung kabutihan at alagaan nyo silang mabuti at ihatid nyo sila sa kanilang huling hantungan ng maginhawa, minamahal, sinusuklian ng kabutihan. Para hindi nila aputin ang sinapit ni Solomon na pinagsisisihan kung ba't niya ginawa yung mga bagay na ginawa niya.
Dapat lagi ang magulang nagpapasalamat. Hay, salamat, minahal ko anak ko. Hay, salamat, pinag-aaral ko. Kasi eto ngayon, tinataguyod ako sa aking pagtanda. Dapat ganun. Huwag ninyong itulak ang mga tumulong sa inyo at nagmahal sa inyo na pagsisihan ang ginawa nilang kabutihan para sa inyo. So sabi ni Solomon, pare-pareho lang. Kahit ano pang estado mo sa buhay, lahat namamatay din. Kaya kailangan, bago sa makabilang buhay, sulitin itong pangkasalukuyang buhay na ito. Ecclesiastes 2:22-23, nakakapagod at nagpapakahirap ng husto sa mundong ito ang isang tao, ngunit para saan ba ang pagpapagod na ito? Ano mang gawin ng tao ay nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip, ito man ay walang kabuluhan. So ano ang napapala for all the hard work? Sabi niya, dapat alam nyo kung hanggang saan lang ang hard work. At huwag niyong pudpurin, ubusin ang buhay niyo dahil lamang sa isang project. Dahil lang gusto niya ng pagkalaki-laking bahay o gusto niya ng ganon. Mamaya, hindi niyo na inabot ang buhay kayo bago nagkaroon. Sabi, kailangan nagtitira ka lagi sa sarili. Hindi yun pagiging makasarili, pagiging tama lang yun. Napakahalaga na wala kang regrets. Ecclesiastes 2:24-26, ang mabuti pa sa tao ay kumain at uminom at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. You see, sabi niya, alam nyo, dapat yung pakinabangan ng bunga ng inyong pinagpaguran. Hindi yung iba lang lagi ang nakikinabang. Dapat, ang kita nyo sa isang buwan, sa isang taon, merong ine-enjoy nyo, merong ibinibigay nyo sa mga minamahal at tinatangkilik nyo, may ibinibigay nyo sa charity, at merong para sa inyo. Huwag nyong kakalimutan ang inyong sarili. Sabi, kailangan iyong pakinabangan ang bunga ng iyong mga pagpapagod. Sabi, alam ko ang lahat ng ito ay kaloob ng Diyos. Kung wala ang Diyos, sino pa ba ang makakakain o makakaranas ng kasiyahan? At dito, sinasagot ni Solomon yung needless guilt ng maraming tao, na pagka sila'y nag-e-enjoy, they feel guilty. Akala nila ayaw sila ng Diyos na nag-e-enjoy. Sabi niya ni Solomon, alam nyo, Diyos ang nagpapa-enjoy sa atin. Kasi kung nag-e-enjoy ka, it is the Lord who gives you appetite. It is the Lord who makes you and enables you to enjoy whatever you're enjoying. So when you enjoy, thank God and enjoy. Huwag kang mag-guilty dyan. Yung iba kasi, akala nila ang gusto ng Diyos sa tao, laging hirap, laging pagod, laging nagtitiis. No, it is God who created us, and God has a wonderful plan for us. Sabi niya, plans to give you hope in the future. Plans to harm you. Not to harm you, but plans to make you enjoy life. At yun ay masyadong ipinaliwanag ni Solomon. Sabi niya, ang karunungan, kaalaman at kaligayahan ay pinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng kinalulugdan niya. Pakinggan niyo to ha. Ipinagkakaloob ng Diyos ang lahat sa kanyang kinalulugdan. Ang makasalanan ay pinagtatrabaho niya at pinag-iimpok upang ibigay lamang ito sa gusto niyang pagbigyan. Ito man ay walang kabuluhan tulad lang ng paghahabol sa hangin. Bago tayo magkamali-mali ng interpretation, dapat nating linawan, ang sinasabi lang ni Solomon, enjoy what you do, enjoy what you must do, at sinabi niya, alam niyo, ang Diyos, this is how God works. Ibinibigay niya ang lahat ng blessings sa kanyang kinalulugdan, at yung mga makasalanan, pinagtatrabaho niya para ibigay lang yung pinagpaguran sa kinalulugdan niya. Pero ang makasalanan dito, sa kanyang original word, hindi ibig sabihin nun yung immoral. Kasalanan here is not immorality or religious error. Ang kasalanang tinutukoy dito is foolishness. In other words, this is how it works. Yung foolish, palibas at foolish siya, hindi niya papakinabangan ng pinaghirapan niya. At sino ang kinalulugdan ng Diyos? Yung hindi foolish, yung marunong, yung nag-iisip. In other words, hindi namimili ang Diyos kung sino ang pagpapalain niya at sino ang pahihirapan niya. Automatic na yan. Nang kinreate ang mundo, nakaset na ang lahat ng laws. And one of the laws of nature says that those who are wise, those who are thinking, those who have a diskarte, yung marunong, talagang yun ang maraming may enjoy na blessing. At yung nagpapabaya, hindi nag-iisip, nagpapakamangmang, kung ano-anong ginagawang kabulastugan, ano man ang nasa kanila na mawawala pa. At hindi yung nagdidesisyon ng Diyos sa kunin yan para ibigay doon. It is the law of nature. It is automatic. Hindi yan manual. God does not have to choose kung sino i-favor niya. Ang ibig sabihin lang ng favor ng God, if you are living life the way God designed it to be lived, then you are walking in a favored avenue. Automatic yun.
Hindi ka pipiliin ng Diyos. Ikaw ang pumipili doon kung saan ka maglalakad. So, stand in the path of blessings. Kung saan dumadaan yung batis, doon ka itanim ang yung puno, ang yung mga ugat, para hindi ka matuyo. You are like a tree planted by streams of water. So you see, because the tree is in the right place, the tree will blossom and the tree will always be fruitful. God does not decide this tree will blossom. No, yung tree being there, following natural law na may source of water, will blossom. So dapat tayong mga tao, para mga puno, ilagay nyo ang inyong sarili kung saan kayo mamumulaklak, mamumukadkad, mamumunga, hahalimuyak, at lalago. Makahalata kayo na ang kinakalagyan nyo sa buhay ay hindi pala kayo dapat nandun. So, bakit po ako laging luoy? Bakit wala akong kabunga-bunga? Bakit nabobonsai po ako? Lahat ng mga katabi ko naglakingan na, bonsai pa ako. Siguro wala ka sa tamang lugar. Yung design sa'yo ng Diyos, cactus ka, tapos nandiyan ka sa tubigan, eto, malulusaw ka talaga. O kaya ikaw ay water lily, tapos nandiyan ka sa desert, di maluluoy ka. Ilagay mo ang sarili mo sa tama at nandun ang path of blessing. God does not decide to bless you or not to bless you. You position yourself correctly. So titingnan nyo mga kapatid, ano ba ang natural talent na ibinigay sa akin ng Diyos? Yung magbibilang ka lang ng 12, kukunin mo pa lahat ng daliri mo at daliri ng katabi mo, please lang huwag kang maging accountant. Kasi hindi ka doon mabe-bless. Tingnan mo ang sarili mo. Ano ka? Ibagay mo sa ginagawa mo sa buhay at uunlad ka doon. Dapat nandun. Hindi yung gagayahin mo yung kapwa mo, iba naman siya, iba yung gift niya. Tumama ng lugar at magiging tama ang buhay. At sabi niya, alam nyo, ang lahat may panahon eh. Ecclesiastes 3:1-8, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. So bukod sa pagiging nasa tama kang lugar, dapat nasa tama ka ring oras. Yung kasalanan na pinag-uusapan natin kanina means not immorality, not religious mistake, but missing the point in life. Na-miss mo yung point. Na-miss mo kung sino ka, ano ka. Nasa maling lugar ka. So yun ang kasalanan doon. Kaya sa Laguna, sa Cavite, sa Quezon, tinatawag yan na sala. Nag-shoot ka sa basketball, hindi nag-shoot, sabi niya, ay sala. Ibig sabihin, hindi swak. Di ba? Yung hindi tugma. So yun lang ang ibig sabihin ng kasalanan. Wala ka sa tamang lugar, hindi ibig sabihin nun lagi masama ka o immoral ka. At yun tinatawag na makasalanan ka kaya hindi ka na-bless. Dahil hindi ka swak sa kinakalagyan mo, automatically, mamimiss mo ang blessing. So kasalanan in this sense is being clueless about what works and what doesn't. Yung, alam mo yung opportunity, pag tinake mo yan, magiging very prosperous ka. Pero hindi mo kilala kalin ang opportunity, alin yung danger, yun ang kasalanan. Sala ka. Hindi ka tugma. Hindi ka bullseye sa ginagawa mo. Hindi ka nakasentro. That's why it will never work. People who miss the point just become gatherers and carriers. People who get the point receive the gifts. Kaya itama ang sarili. At sabi nga sa Ecclesiastes 3:1-8, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Mayroong panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ng pagtatanim at ng pagbunot ng tanim. Ng pagpatay at ng pagpapagaling. So, huwag mo tayong pumatay. May eczema ka nga no? Meron kang fungi dyan sa balat mo, patayin mo para mabuhay ka. Di ba? Alam pati fungi, alagaan mo pa. Panahon ng paggiba at ng pagtatayo. Ng pagluha at ng pagtawa. Ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang, ng pagkakalat ng mga bato at pagtitipon nito, ng pagyayakap at paglalayo, ng paghahanap at ng pagkawala nun. May panahon ng pag-iingat sa isang bagay at ng pagtatapon, ng pagpunit at ng pagtahi, ng pagtahimik at ng pagsasalita, ng pagmamahal at pagkapuot, ng digmaan at ng kapayapaan. So you see, lahat ng binabanggit ni Solomon, extremes. Pero yung mga extremes na yon, hindi siya masama o mabuti by itself. Sabi ni Solomon, nasa timing. Nasa timing. May timing na tama magalit. O hindi po ba, Christian tayo, hindi tayo nagagalit. May panahon na maling hindi magalit.
May panahon na dapat nagmamahal ka. May panahon ng lahat ng extremes. So ang nagpapatama dito, ang nagbibigay sa kanya ng rightness or wrongness is not the act, is not the thought, but the timing. Dapat nasa tamang panahon. Kaya may tamang panahon talaga ng paghimas ng anak, mayroon naman ng pagsampiga. May tama talagang pagbibigay, mayroon namang hindi pagbibigay. At lahat ng pagkakamali natin, mostly hindi sa ginagawa, sa timing. Pag tama ang timing, maluwag, it flows, it just happens. Pati yung pagsalungat mo sa iyong asawa, nasa timing yan. Yung uuwi siya, pagod na pagod, gutom pa, nananalungat ka na, alam mo na mangyayari. Pero patulugin mo muna siya, di ba? Bukas na, mga alas 5, pag nagising siya. Tsaka ka na sumalungat. Siguradong aayon na siya sa'yo. Di ba? Kasi maganda yung timing mo. Nasa timing ang lahat. Kailangan, sabi ni Solomon, matuto kayo niyan. Meaning and meaningfulness, happiness is in being timely. Tulad ng oras ng eskwela, nasa mall ka, wrong timing ka nun, hindi ka mabe-bless. Yun ang kasalanan, nagkasala ka. Wala ka sa point. You missed the point. You should be in school. Tapos ngayon, nasipa ka, hindi ka gumraduate, naiwan ka ng buhay. Tapos ano, sabi, saan ako nagkamali? Mali ang timing mo kung kailan ka nagmamall. Dapat nagmamall lang ang mga bata pag February 29. Para maraming oras. Wrong timing, kumakain kayo, pamilya, nandun ang mga magulang mo, text ka ng text, game ka ng game dyan sa computer mo, sa palagay mo, mabe-bless ka. Di ba? Wrong timing, hindi yan ang time para dyan. Merong birthday yung pamilya mo, maktol ka ng maktol, drama ka ng drama, it's a time for the family to be happy. Mali ka dyan, kasalanan yan, sala. You miss the point. And people who miss the point will miss blessings. Kailangan i-timing mo yan. At kailangan, happiness is in reading and flowing with time. Okay. Meron kayong mahal sa buhay, nagkasakit, inilaban nyo talaga, pinagamot, tapos sumakabilang buhay pa. Well, it's a time to die. Accept it. May time to live, may time to die. Di ba? Sabi ni Solomon. Bakit na-accept mo lang yung time to live, nung time to die, ayaw mong tanggapin? Ngayon na ng buhay. Ano gusto mo, mabuhay ka ng 3,000 years? Matanda ka pa sa pyramids? Dapat tanggapin. May panahon na natalo ka sa isang labanan, talo ka, tanggapin mo yon. Lick your wounds and move on. May panahon na panalo ka, huwag ka magyabang dyan, enjoyin mo lang. Kasi may panahong talo ka rin, lahat may panahon. At pag natuto tayong sumakay sa panahon, hindi tayo makikipagtunggali, we will never struggle with what's happening, then we will flow. And then we will find life to be more comfortable, easier, and probably even more prosperous. Pag panahon ng trabaho, magtrabaho. Mag-a-apply ka ng trabaho para during the time, ninanakaw mang oras sa opisina, naglalaro ka sa computer, nag-Facebook ka, kung ano-ano pinagagagawa mo dyan, wala ka sa panahon. Kasalanan yan. And you don't say immoral or bad, kundi sala ka. You miss the point. You should be at work and you should be working. Pag ang tao wala sa lugar at wala sa panahon, hindi siya mabe-bless. So analyzein natin mga kapatid, kailan ba ako nabe-bless? Para ulit-ulit nyo yung formula. Pag tama ang ginagawa sa tamang panahon. Ang kabuluhan, ang ganda, ang kaligayahan ng lahat ay nasa timing. Sabi ng chapter na ito, marami pa ibang chapters. So gawin sa tamang panahon ang lahat. Even rightness, correctness, and appropriateness of extremes is determined by time, by the season, by the climate, by the weather. Yung mga nagtatanim ng palay sa mga probinsya, pag nagtanim na ang mga kapitbahay mo, magtanim ka na ngayon, huwag kang maging 1 week late or 2 weeks late. Why? Pag 2 weeks late ka sa tanim, 2 weeks late ka sa ani. Nag-ani na ang mga katabi mo, ikaw na lang natira, lahat ng daga pupunta sa'yo. Kaya dapat kasabay ka. Para hati-hati kayo sa daga. May matira sa'yo. Hindi pwedeng hindi ka nakasabay sa timing dahil yun ang sikreto. God-given nung pamang nilikha yung foundation of creation. Sumabay ka sa weather.
Pastor, gusto ko po magpakasal, garden wedding. Kailan iha? June. Bagyo yung season yan. Ipag-pray nyo na lang po. Ayoko mag-pray. Nilikha ng Diyos ang bagyo, magpe-pray akong pigilin ng bagyo dahil sa vanity mo. Pagka ganyan ang gusto mo iha, ipagawa mong trahe, kapote, ha? Ang shoes mo, bota. Para tuloy ang kasal, ano man ang weather. Ipagpipilitan mo maging June bride. Sa Amerika, uso kasi spring yun. Dito, bagyo yun. At meron ganyan. Kasala na. Ayaw pa niyang ipasok sa loob yung wedding, yung ceremony. May garden, may hall. The day before, tikatik ang ulan. Alam niyo, ulan na tikatik. Alam niyo, maghapon yun, yung konti-konti lang. Mabuti yung buhos natatapos agad yan eh. Yung tikatik na ulan, maghapon yan. Tikatik. Kasal na niya bukas. Nagpatawag sa church, nagpapa-prayer and fasting. Magfa-fast kami dahil sa kasal mo? Ano ka? Tag-ulan talaga. Saka wala magfa-fast. Hayaan nyo yan. Tapos, i-suggest nyo, ilipat na natin sa loob yung seremonya kasi ang daming dekorasyon. We need a lot of time. Huwag daw ipagpe-pray pa hanggang bukas. Umaga, ulan. Hindi na tikatik, lumakas lalo. Hapon, ayaw pa niyang i-move. 1 hour before nagpa-move. Di ang pangit ng hall kasi dali-dali. Ipinagpilitan kasi. Meron naman, ipinagpilitan talaga sa garden. Inabutan na kami ng ulan. Yung mensahe ko, dapat mga 15-20 minutes, ginawa ko 2. Dahil nababasa na ako ng wala na ganyan, humahangin na. Ang laki-laki ng belo niya, parang layag ng binta. Tabing dagat eh. Can you imagine, magpapakasal ka sa tabing dagat, sa tag-ulan, wala ka sa panahon. Kahit anong dasal ang gawin nating lahat, hindi tayo mabe-bless niyan. So ilagay mo sa tamang oras, sa tamang lugar, para ka mabless. Kasi may automatic blessing yon. Hindi lang sa kasal, sa lahat ng bagay. O bata pa kayo, wala pa kayong asawa, huwag mo lang kayo magbuntis mga iha. Maling panahon. Kahit anong gawin nyo, lahat na nagmamahal sa inyo, madadamay din dyan. Itama. Magbasa, makiramdam. Umayon, makibagay, makidaloy sa panahon. Sa itinakda, sa hinihingi ng panahon. May mga pamilya, kung minsan sumasayad kayo financially, panahon yan para magtipid. Panahon yan para mag-adjust kayo lahat. Magtulong-tulong kayo. Kayo magreklamo sa nakasanayan yung ginhawa. Panahon ngayon ng taghirap. Mahirap bang makita yon? Adjust. Panahon naman na meron, di mag-enjoy kayo. Adjust. Etong tanong. Ang laki po ng problema ko. Sinusubok ko na lahat para ma-solve. Hindi ko po malaman kung paano sa-solven. Pag wala kang alam, pag wala kang magawa, pag walang tama na choice, pag walang tugma, dapat huwag kang gumawa, maghintay ka. Wait! Sa tamang panahon, mangyayari ang tamang mangyari. When the solution is not clear, don't solve it. Just wait upon the Lord. Wait and see that the Lord is good. Do other things. Get productive in many other ways, but don't try to solve something na wala pang clear na solution. Dahil ang solution, lalabas yan sa tamang panahon. Bakit? Because God is God of balance. Pag may problema, may solusyon. Ang problema ko po, Pastor, walang solusyon. Hindi problema yan. Wala pala solusyon. Ba't mo pa problema? Tanggapin mo na lang, live with it. Kasi pag may problema, may solusyon dapat. Pag walang solusyon, huwag mong problemahin. Tanggapin mo na lang para tahimik ang buhay mo. And remember, wait for the right time. Kailan po yon? Magpaparamdam yun sa'yo. Malalaman mo pag tama na ang panahon. Huwag mong unahan ang panahon. Dapat lahat nasa tamang panahon. Panginoon, turuan niyo po kami na i-apply ang mga principles na ito ni Solomon. Binless mo ng iba yung wisdom na ngayon ay kami nakikisalo. Turuan mo po kami how to deal with these issues in our lives and how to learn from the use of proper time, timing, and placement na kami mailagay namin na aming mga desisyon, ng aming buhay, mga ginagawa sa tamang lugar, sa tamang panahon. Pag bulay-bulayan mga kapatid sumandali, isipin na i-apply ito sa ating pag-approach sa mga pang-araw-araw na mga suliranin at mga alalahanin. Lord, continue to deal with your people and may you give each one a very personal application of the wisdom that you gave to Solomon.